Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Paano ibalik ang lakas ng iyong bato at bakit ito mahalaga sa iyong kalusugan? Madalas ba nating nararamdaman sa umaga ang bigat ng katawan, pananakit ng likod, bahagyang pamamaga ng mga binti, at maputlang balat kahit hindi naman tayo nagtrabaho ng mabigat? Ang iba ay pabiro pang sinasabi na katandaan na yan. Ngunit ang totoo, ito ay isang tahimik na panawagan para sa tulong mula sa ating mga bato, ang maliliit na organo na may malaking ginagampanan sa ating buhay. Sa tradisyonal na medisina ng Filipino, may kasabihan na ang bato ang ugat ng ating buhay, ang pinagmulan ng ating sigla. Kapag malakas ang bato, maayos ang daloy ng dugo at enerhiya, tinatawag na ki, maliwanag ang balat at mata, at matalas ang isip. Ngunit kapag mahina ang bato, para itong isang batis na barado ng putik, hindi makadaloy ang tubig at nagtitipon ang mga lason. Nagdudulot ito ng pagkapagod, pamamaga, kawalan ng gana kumain, hirap matulog at unti-unting paghina ng sigla. Ang nakakatakot ay mahigit 70% ng mga Pilipinong nasa edad gitna at matatanda ay may senyales ng mahinang bato nang hindi nila nalalaman. Inaakala nilang ito ay dahil lamang sa katandaan, kakulangan sa tulog o pagiging mahilig sa maalat na pagkain. Hindi nila batid na sa loob, ang function ng pagsala ng bato ay nagsisimula ng humina. Ang ating katawan ay tulad ng isang komplikadong makina. Kapag humina ang central na filter, ang buong sistema ay humihina rin. Ang mahinang bato ay hindi lamang nagiging sanhi ng maputlang balat, pananakit ng likod at malamig na kamay at paa. Ito rin ang pinag-uugatan ng maraming chronic diseases tulad ng high blood pressure, madalas na pag-ihi sa gabi, pananakit ng kasukasuan, mataas na kolesterol, at maging ang paghina ng memorya at pagbaba ng sigla sa pagtanda. Hindi lamang ito nakakaapekto sa kalusugan kundi nagpapahirap din sa pang-araw-araw na buhay, nagdudulot ng pagkapagod at discomfort. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sa tradisyonal na medisina ng Filipino, may kasabihan na ang matagal na sakit ay may ugat at kapag malakas ang ugat, muling bubuhay ang halaman. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang simpleng sekreto sa pagpapanumbalik ng mahinang bato na marami na ang gumamit at nakita ang malaking epekto sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay ang pagsasama-sama ng goji berry, tinatawag nating kutsay sa ilang lugar o karaniwang goji berry na rin. Isang sikat na halamang gamot na pampalakas ng bato at isang pamilyar na sangkap sa kusina ng Filipino upang makabuo ng golden duo na makakatulong sa paglilinis at pagtatanggal ng mga naipong lason sa bato sa loob ng 10 taon. Hindi ninyo kailangan ng gamot na galing sa kanluran, hindi ninyo kailangan ng komplikadong reseta. Sa 3 araw lamang ng patuloy na pag-inom sa tamang paraan, mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. Gagaan ang pakiramdam ng katawan, masarap ang tulog, lubhang bababa ang pag-ihi sa gabi, kikinang ang balat, at sariwa ang isip na para bang binago mula sa loob. Ngunit upang ang paraan na ito ay maging epektibo, mahalaga na maintindihan ninyo kung gaano kalala ang paghina ng inyong bato at maaga ninyong matukoy ang 4 na pinakamapanganib na babala bago pa mahuli ang lahat. Sa susunod na bahagi, tuturuan ko kayo kung paano suriin ang inyong bato sa bahay sa loob lamang ng 2 minuto gamit ang mga simpleng senyales sa mata, balat, ihi at pagtulog. Kung maaga nating matutukoy, ganap nating mababalik ang kalagayan ng bato nang hindi na kailangan ng komplikado o magastos na mga pamamaraan. Ngayon, kung talagang interesado kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga mahalagang tip sa pangangalaga ng bato at proteksyon sa kalusugan na kakaunti lamang ang nakakaalam. At isipin ninyo, kung ang isang maliit na baso ng tubig araw-araw ay kayang linisin ang filter ng ating katawan pagkatapos ng ilang dekada, hindi ba ito ay isang napakahalagang regalo para sa isang tahimik at payapang pagtanda? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 4 na pinakamalinaw na senyales ng mahinang bato. Huwag kayong aalis sa inyong mga upuan. Mahalaga, upang maibalik ang lakas ng ating mga bato, kailangan muna nating matukoy kung gaano ito kahina. Maraming tao ang may mahinang bato, ngunit hindi nila alam dahil ang mga paunang senyales ay kadalasang mahina, madaling mapagkamalan na normal na pagkapagod. Ngayon, iniimbitahan ko kayong suriin ang kalusugan ng inyong bato sa pamamagitan ng 4 na pinakamalinaw na sintomas. Unang senyales,
pagkapagod sa umaga, bahagyang pamamaga sa paligid ng mata. Tuwing umaga, pagkatapos ng isang gabing pahinga, dapat sana ay puno ng enerhiya ang katawan. Ngunit kung madalas kayong gumising na mabigat ang ulo, tamad, namamaga o maitim ang paligid ng mata, at medyo mabigat ang mga kamay at paa, ito ay senyales na ang inyong bato ay labis na nagtrabaho buong gabi upang mag-filter ng toxins. Tulad ng isang water filter na matagal nang hindi nililinis, habang tumatagal, humihina ito at lumalabo ang tubig. Ito ang unang babala ng mahinang bato. Ikalawang senyales, madalas na pag-ihi, may bula o labong ihi. Maraming iniisip na ang madalas na pag-ihi ay mabuti, ngunit ang totoo, ang pag-ihi ng higit sa 2 beses sa gabi o ang ihi na may maraming maliliit na bula na matagal nang nananatili ay senyales na humihina ang function ng pagsala ng bato. Kapag mahina ang bato, ang protina ay tumutulo sa ihi na lumilikha ng bula na parang sabon. Kung ang ihi ay malabo o may mabigat na amoy, ito ay senyales na ang toxins at uric acid ay matagal nang naipon na nagpapahirap sa urinary system na maglabas ng lason. Makinig sa bulong ng inyong bato tuwing pupunta kayo sa banyo, marami itong sinasabi sa inyo. Ikatlong senyales, pananakit ng likod, mahinang tuhod, malamig na kamay at paa. Ito ay isang klasikong senyales ng mahinang bato, lalo na sa mga nasa edad gitna at matatanda. Kapag mahina ang bato, kulang ang dugo at enerhiya upang pakainin ang likod at binte, na nagiging sanhi ng pananakit ng kalamnan, mabagal na pagtayo at pagupo, at pagbigat ng binte pagkatapos ng ilang hakbang. Ang ilan ay nakakaramdam pa ng lamig sa likod at nanlalamig ang mga paa kahit mainit ang panahon. Ito ay dahil humina na ang yang energy ng bato at hindi na kayang panatilihin ng katawan ang init. Kung napansin ninyo na unti-unti kayong nawawalan ng gana sa paggalaw at gusto na lamang magpahinga, malaki ang posibilidad na nauubusan na ng enerhiya ang inyong bato. Ika-4 na senyales, insomnia, maagang pagputi ng buhok, paghina ng memorya. Sa tradisyonal na medisina ng Filipino, may kasabihan, ang bato ay nagtatago ng jing. Essence, ang jing ay gumagawa ng bone marrow. Ang bone marrow ay gumagawa ng utak. Kapag mahina ang bato, humihina ang jing na nagdudulot ng pagkalabo ng utak, paghina ng memorya at madaling makalimot. Marami ang nagrereklamo na nakalimutan agad kung saan inilagay ang susi o hindi na maalala ang binasa pagkatapos ng ilang linya. Maging ang buhok ay mabilis na pumuputi at nagiging malutong dahil kulang na ang jing ng bato upang pakainin ang buhok. Ang tulog ay pahinto-hinto, madaling magising sa ganap na 3,000 porto ng umaga na siyang oras din ng pagtatrabaho ng bato. Kaya ang mahinang bato ay magdudulot ng magulong pagtulog. Kung mayroon kayong 2 o higit pa sa 4 na senyales na ito, mangyaring huwag ninyong ipagwalang bahala. Ito ay senyales na kailangan ng inyong mga bato ng pahinga, paglilinis at agarang pagpapanumbalik. Habang tumatagal, lalong magtitipon ng toxins at lalong mapipilitan ang bato na mag-filter ng dugo na magreresulta sa paghina ng buong kalusugan. Ngunit ang magandang balita ay, sa tamang pangangalaga, ganap ninyong maibabalik ang mahinang bato sa bahay ng madali, ligtas at epektibo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang totoong sanhi ng mahinang bato at kung bakit mas lalo pang lumalala ang pakiramdam ng marami kapag umiinom sila ng gamot upang malaman ninyo kung paano gawin ng tama at hindi maligaw. Manatili kayo sa akin dahil ang susunod na bahagi ang susi sa pagbukas ng landas sa pagpapanumbalik ng mga bato na napagod sa loob ng maraming taon. Kung sa nakaraang bahagi ay natukoy ninyo ang mga senyales ng mahinang bato mula sa pagkapagod at pag-ihi sa gabi hanggang sa pananakit ng likod at insomnia, mangyaring huwag kayong mag-alala. Dahil kapag maaga nating natukoy, may kakayahan pa rin ang katawan na gumaling. Ang mahalaga ay malaman kung paano muling i-activate ang natural na filter ng bato upang ito ay gumana ng maayos tulad ng dati. May nagtanong sa akin, Dr. Santos, mayroon bang gamot na mabilis na magpapalakas ng bato? Ngumiti lang ako at sinabing, ang pinakamahalagang gamot ay ang paraan ng pagtrato natin sa ating katawan araw-araw. At isa sa pinakamahusay na natural na regalo para sa mga bato ay ang goji berry. Ngunit magiging epektibo lamang ito kung alam ninyo kung paano ito pagsamahin ng tama. Unang paraan ng pagsasama-sama, goji berry at ugat ng imperata kogon, grassroot, paglilinis at pagtatapon ng mga lason sa bato. Kung ituturing nating bahay ang ating katawan,
Ang mga bato ang tahimik na water filter na nagtatrabaho maghapon at magdamag upang panatilihing malinis ang bahay na iyon. Kapag barado ang filter na ito, hindi makalabas ang dumi at nagsisimulang mag-ipon ng toxins ang katawan na nagdudulot ng pagkapagod, pamamaga at madalas na pag-ihi sa gabi. Sa puntong ito, kung alam lang nating linisin ang filter na iyon, malaki ang pagbabago sa kalusugan. At isa sa pinakamadali at pinakaligtas na paraan ay ang pagsasama-sama ng goji berry at ugat ng cogon grass, kilala rin bilang Imperata cylindrica. Dalawang pamilyar na sangkap, ngunit kapag pinagsama ay nagbibigay ng kamangha-manghang epekto. Ang goji berry ay isang maliit na pulang prutas na may matamis na lasa at neutral na katangian na tumutulong sa pagpapalakas ng atay, pagpapalusog ng bato, at pagpapalakas ng mga litid at buto. Tinawag ito ng mga sinaunang Pilipino na gamot na nagpapahaba ng buhay dahil sa kakayahan nitong magpuno ng Jing essence, magpaliwanag ng mata, magpaganda ng balat, at magpalakas ng katawan. Gayunpaman, kung inumin lamang ang goji berry ng mag-isa, ang pangunahing epekto ay pampalusog, hindi sapat upang maglabas ng toxin sa bato. Upang maglabas ng lason at sabay na magpalakas, kailangan nating isama ang ugat ng cogon grass o baimaugen sa tradisyonal na medisina. Ang ugat ng cogon grass ay may matamis na lasa, malamig na katangian na tumutulong sa paglilinis ng init, diuretic, naglilinis ng urinary tract, binabawasan ng pamamaga, at sinusuportahan ang bato sa mas mahusay na pagsala ng dugo. Ang isa ay nagpapalakas, ang isa naman ay nagtatanggal ng lason. Pinagsama ang dalawang ito upang makabuo ng isang golden duo na tumutulong sa katawan na malinis at mapalusog. Ang paghahanda ay napakasimple. Bawat araw, kailangan ninyo lamang ng mga 15 gramo ng pinatuyong goji berry at 10 gramo ng pinatuyong ugat ng cogon grass. Hugasan ng mabilis sa mainit na tubig upang matanggal ang dumi, pagkatapos ay ilagay sa isang thermos. Ibuhos ang mga 400 ml ng mainit na tubig na may temperatura na 80 graus Celsius, takpan at ibabad sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag ang tubig ay naging light yellow at may bahagyang bango, maaari na itong inumin. Hatiin sa 2 hanggang 3 beses sa isang araw, inumin pagkatapos kumain ng mga 30 minuto. Kung walang termos, maaari ninyong pakuluan sa mababang apoy sa loob ng 5 hanggang 7 minuto, palamigin ng bahagya at pagkatapos ay inumin. At tandaan, pagkatapos inumin ang lahat ng tubig, ang mga lumambot na goji berries ay dapat ding kainin dahil ang pinakamahalagang essence nito ay nasa prutas. Marami ang nagbahagi na pagkatapos gamitin ang paraan na ito, sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw, naramdaman nila na mas malinaw ang kanilang ihi, mas mahina ang amoy, hindi na gaanong namamaga ang mata sa umaga, mas gising ang isip, at mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Ang mga taong madalas umihi sa gabi, may bahagyang pamamaga, at pananakit ng likod, ay mapapansin na mas malalim ang tulog, mas nababawasan ang pananakit ng likod, at malaki ang pagbuti ng kalusugan sa loob ng 1 linggo. Maaari ninyong itanong, kung napakabuti nito, mas marami ang inumin, mas mabilis ang paggaling, hindi ba? Hindi. Mahalaga na may limitasyon ang lahat ng mabubuting bagay. Bawat araw, isang maliit na thermos lamang ang dapat gamitin, sapat upang maabsorb ng katawan at makagaling ang bato. Ilang maliliit na paalala. Ang reseta na ito ay may diuretic effect, kaya hindi ito dapat inumin ng napakagabi upang maiwasan ang paggising sa gabi. Ang mga may low blood pressure o sipon ay dapat bawasan ang dami ng ugat ng cogon grass sa kalahati. At kung umiinom kayo ng gamot na galing sa kanluran, dapat inumin ito ng may agwat na 1 oras upang hindi maapektuhan ang pagsipsip ng gamot. Mahalaga, isang maliit na baso lamang ng tubig araw-araw, simple ngunit napakahalaga. Maging matiyaga sa loob ng 3 araw at mararamdaman ninyo ang pagbabago. Gagaan ang pakiramdam ng katawan, masarap ang tulog at masigla ang isip. Ito ay senyales na ang ating mga bato ay nagsisimula ng mabuhay muli. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ikalawang paraan ng pagsasama-sama na madaling gawin ngunit napaka-epektibo para sa mga madalas nananakit ang likod, nanlalamig ang mga kamay at paa, mabigat ang pakiramdam at hindi mahimbing ang tulog. Ikalawang paraan ng pagsasama-sama, goji berry at inihaw na Job's Tears Adlay. Pagpapanumbalik ng kidney key para sa pagkapagod at masarap na pagtulog.
Naramdaman na ba ninyo na laging mabigat ang inyong katawan, mabagal ang paglalakad, nanlalamig ang mga kamay at paa, at sa umaga ay lumulutang pa rin ang isip, walang sigla? Marami ang nag-aakala na ito ay dahil sa katandaan o mahinang pagkain, ngunit ang totoo, ito ay senyales ng kidney deficiency at humihinang kidney, key enerhiya ng bato. Kapag humina ang kidney key, kulang ang enerhiya ng katawan upang dumaloy ang dugo na nagiging sanhi ng pagbagal ng lahat ng gawain. Upang malunasan ang sitwasyon na ito, may isang napakagandang kombinasyon sa tradisyonal na medisina ng Filipino na itinuturing na elixir para sa pagpapanumbalik ng sigla para sa mga nasa edad gitna at matatanda. Ito ay ang goji berry na pinagsama sa inihaw na job steers tinatawag nating adlay. Ang isa ay pampalusog, ang isa naman ay nagtatanggal ng lason. Kapag pinagsama, ang dalawang ito ay nagbibigay ng lakas na kapwa naglilinis at nagpapagaling na nagpaparamdam sa katawan na para bang nag-recharge. Ang goji berry, tulad ng alam na ninyo, ay nagpapalakas ng atay, nagpapalusog ng bato, at nagpapalakas ng mga buto. Samantalang ang job steers o adlay ay isang precious grain sa silangan na naglalaman ng maraming sustansya na mabuti para sa digestive system at bato. Ang adlay ay may matamis na lasa, bahagyang malamig na katangian, na tumutulong sa pagtanggal ng tubig at mamasa-masang init, binabawasan ang pamamaga, pinapagaan ang pagkapagod, at nililinis ang katawan. Gayunpaman para sa mga matatanda, ang katawan ay kadalasang mahina at madaling manghina, kaya kung gagamitin ang hilaw na adlay, masisira ang spleen at tiyan. Kaya naman itinuro ng mga sinaunang Pilipino na ang adlay ay dapat inihaw hanggang maging ginintuang kayumanggi upang maging tunay na gamot. Kapag inihaw, nawawala ang lamig sa adlay, nagiging mainit at mas madaling maabsorb. Sa puntong ito, ang adlay ay makakapag-diuretic ng bahagya at makakapagpasigla ng sirkulasyon nang hindi nakakasira sa spleen at tiyan. Kapag pinagsama sa goji berry, ang dalawang halamang gamot na ito ay sabay na nagtatanggal ng mamasa-masang init palabas at nagpapalusog muli sa kidney sa loob. Sa simpleng salita, nililinis nito ang daloy ng tubig at sabay na nagbibigay ng enerhiya sa filter. Ang paghahanda ay napakasimple. Bawat araw, maghanda ng mga 15 gramo ng pinatuyong goji berry at 20 gramo ng adlay. Una, ihawin ang adlay sa isang kawali sa mababang apoy hanggang sa maging ginintuang kayumanggi ang mga butil at maglabas ng bahagyang amoy ng bigas. Ang hakbang na ito ay napakahalaga dahil nakakatulong ito na mabawasan ang lamig ng adlay at mas maganda para sa spleen at tiyan. Pagkatapos, ilagay ang inihaw na adlay sa isang kaldero ng kumukulong tubig at pakuluan sa mababang apoy sa loob ng mga 20 minuto. Kapag mabango na ang tubig, idagdag ang goji berry. Pakuluan pa ng mga 5 minuto, pagkatapos ay patayin ang apoy. Palamigin ng bahagya at inumin ng mainit-init sa buong araw. Inumin ng regular tuwing umaga at hapon. Pagkatapos ng 3 araw, mararamdaman ninyo na gumaan ang pakiramdam ng katawan, hindi na gaanong nanlalamig ang mga paa, hindi na gaanong maputla ang balat at masarap ang tulog. Pagkatapos ng 1 linggo, mababawasan ang pananakit ng likod, masigla ang isip at mas rosy ang kutis. Lalo na, ang reseta na ito ay napakagaling para sa mga taong pakiramdam ay laging pagod, kahit tulog ng tulog, madalas namamanhid ang mga kamay at paa, nananakit ang tuhod, pananakit ng likod, o madalas na hindi makatulog dahil sa lamig sa loob ng katawan. Madalas kong sinasabi na ang pagpapalusog ng bato ay hindi nangangailangan ng mamahaling bagay. Ang mahalaga ay ang pagpili ng tamang paraan, tamang organ at tamang oras. Ang reseta ng goji berry na pinagsama sa inihaw na adlay ay isa sa mga iyon, simple, mura, ngunit napaka-epektibo. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapanumbalik ng bato, kundi nagre-regulate din ng panunaw, binabawasan ang bloating, binabawasan ang bigat ng katawan, at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Tandaan ninyo, isang maliit na thermos lang araw-araw, maging matiyaga sa loob ng 3 hanggang 7 araw, at mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago sa katawan. Bawat paghigop ng tubig ay isang patak ng buhay na bumabalik. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang 2 paraan ng pagsasama-sama, goji berry at bulaklak ng krisantemo. Isang magaan na tsaa ngunit may napakagandang epekto sa paglilinis, pagpapalamig ng bato at pagpapabuti ng pagtulog.
Lalo na para sa mga taong madalas naiinitan sa loob, madilaw ang ihi o madalas na nagbabaga at hindi makatulog sa gabi. Tandaan ninyong sundan. Ikatlong paraan ng pagsasama-sama. Goji berry at bulaklak ng krisantemo. Nagpapalamig, naglilinis ng bato, at nagpapabuti ng pagtulog. Naramdaman na ba ninyo na naiinitan kayo sa loob, tuyo ang bibig, nananakit ang lalamunan, maputla ang balat, madilaw ang ihi, at mahirap matulog, madaling magalit, o madalas na nagbabaga sa gabi? Ito ang senyales na maraming heat toxins at damp heat ang naipon sa bato at atay. Kapag sobrang init, patuloy na magtatrabaho ang bato upang ilabas ito, tulad ng isang kumukulong kaldero na hindi pinapatay ang apoy. Habang pinapakuluan, lalong nauubos ang tubig at lalong mabilis masisira. Sa tradisyonal na medisina ng Filipino, may isang napakagandang kombinasyon na tumutulong na pababain ang init sa katawan. Ang goji berry na pinagsama sa bulaklak ng krisantemo. Ang isa ay pampalusog, ang isa naman ay pampalamig. Ang goji berry ay nagpapalusog at nagpapagaling ng mga napapagod na selula ng bato. Ang krisantemo naman ay nagpapalamig, naglilinis, nagde-detox at nagpapatahimik ng isip. Kapag pinagsama ang dalawang ito, sabay tayong nagpapalusog ng yin at nagpapalakas ng bato, nagpapababa ng init, nagpapaliwanag ng mata, nagpapalamig ng atay, at nakakatulong na kumalma ang isip, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang isip. Madalas sabihin ng mga sinaunang Pilipino na sa araw ay umiinom ng chrysanthemum tea, sa gabi naman ay umiinom ng goji berry water dahil ang kombinasyong ito ay nakakatulong sa katawan na makamit ang balanse. Ngayon, pinagsama natin ang dalawa para mas malakas ang epekto. Ang paghahanda ay napakasimple. Bawat araw, maghanda ng mga 15 gramo ng goji berry at 5 hanggang 8 puting bulaklak ng chrysanthemum mula sa hangju. O mas maganda kung mayroon kayong bud chrysanthemum. Ilagay ang pareho sa isang thermos o salamin na teacup. Ibuhos ang mga 400 ml ng mainit na tubig na may temperatura na 80 degrees Celsius. Takpan at ibabad sa loob ng 15 minuto. Kapag ang tubig ay naging maliwanag na dilaw na may bahagyang amoy ng bulaklak, maaari na itong inumin. Dapat inumin ang tsaa na ito sa tanghali o sa gabi, lalo na bago matulog ng mga 1 oras. Ang matamis na lasa ng goji berry na pinagsama sa banayad na amoy ng bulaklak ng krisantemo ay makakatulong na makapagpahinga ang isip, madaling makatulog at sabay na palamigin ang katawan mula sa loob. Para sa mga taong madalas hindi makatulog dahil sa mainit na atay o nagigising sa gabi dahil sa hot flashes, ang tsaa na ito ay napakagaling. Sa loob lamang ng 3 araw ng regular na paggamit, mapapansin ninyo na mas malinaw ang ihi, nababawasan ang init sa loob ng katawan, mas maliwanag ang mata, mas kalmado ang balat, at lalo na, mas malalim ang tulog. Marami ang nagbahagi na sa 1 linggo lamang. Paggising sa umaga ay hindi na mabigat ang ulo, hindi na gaanong tuyo ang bibig, at mas sariwa ang isip. May nagtanong sa akin, ang krisantemo ay malamig, kung matagal inumin, hindi ba ito magpapalamig sa katawan? Ang sagot ay hindi. Kung alam natin ang tamang dosis, isang maliit na thermos lang bawat araw, mainit-init ang tubig at hindi inumin ng malamig. Kapag pinagsama sa goji berry, ang lamig ng krisantemo ay nababalanse, nagiging banayad at napakakomportable para sa mga matatanda. Kung madalas kayong giniginaw ang tiyan, maaari kayong magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya kapag ibinabad upang mapabuti ang lasa at mas madaling maabsorb ang tsaa. Ang maganda sa goji berry at krisantemo na ito ay hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapalamig ng bato, kundi sinusuportahan din nito ang kalusugan ng mata, binabawasan ang pananakit ng leeg, balikat at likod, at bahagyang nagpapapanatag ng presyon ng dugo. Ang mga taong gumagamit ng kanilang utak, madalas na stressed o hindi makatulog dahil sa stress, ay dapat ding gamitin ito. Mahalaga, minsan ang kalusugan ay hindi nangangailangan ng malalakas na gamot, kundi isang tasa lamang ng mainit na tsaa araw-araw na iniinom ng tahimik upang makahinga ang katawan at makagaling. Ang maliit na tasa ng tsaa na iyon ay hindi lamang gamot para sa bato, kundi isang banayad na pampakalma para sa kaluluwa. Subukan ninyong panatilihin ang kaugalian na ito sa loob ng 1 linggo. Sasabihin sa inyo ng inyong katawan kung saan nagmula ang kamangha-manghang pagbabago. At sa susunod na bahagi, tuturuan ko kayo ng 2 simpleng ehersisyo na makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya na magpapalakas sa bato upang ang 3 reseta ng goji berry na ito ay maging dobleng epektibo.
Halika, ipagpatuloy natin. 2. Ehersisyo upang mapataas ang epektibong pagtatapon ng lason at pagpapanumbalik ng mahinang bato. Sa tradisyonal na medisina ng Filipino, may kasabihan na walang gamot na mas mabuti kaysa sa pagkain, walang pagkain na mas mabuti kaysa sa ehersisyo. Ibig sabihin, kahit gumamit tayo ng maraming mahahalagang halamang gamot, kung tamad gumalaw ang katawan at hindi maayos ang daloy ng dugo at enerhiya, ang lahat ng naabsorb ay hindi magiging ganap na epektibo. Sa mga taong may mahinang bato, lalo itong totoo dahil ang bato ay nasa ibabang bahagi ng likod kung saan madali ang pagtigil ng dugo at enerhiya. Kung hindi natin tutulungan ang daloy na ito, magtatrabaho ang bato sa isang baradong kondisyon tulad ng isang water pump na humihigop ng tubig ngunit barado ang tubo. Kaya naman, kasabay ng pag-inom ng mga reseta ng goji berry araw-araw, dapat ninyong gawin ang 2 maliliit ngunit napaka-epektibong ehersisyo. Bawat araw ay aabutin lamang ng mga 10 minuto, ngunit makakatulong ito upang mas malakas ang daloy ng dugo patungo sa bato, magpapagaan ng pakiramdam ng katawan, magpapahimbing ng tulog, at lalo na, makakatulong sa mas mabilis na pagtatapon ng lason. Unang ehersisyo, paglalakad upang tanggalin ang mamasa-masang init at i-activate ang kidney key. Bawat umaga, pagkatapos gumising at uminom ng isang baso ng mainit na tubig, maglaan ng mga 5 minuto upang maglakad ng bahagya sa paligid ng silid o bakuran. Habang naglalakad, ilagay ang 2 kamay sa balakang, tuwid ang likod at nakatingin sa harap. Dahan-dahang lumakad, damhin ang bawat hakbang. Pagkatapos ay dahan-dahang iunat ang isang binti sa likod, sabay na bahagyang ikurba ang dulo ng paa patungo sa sakong. Hawakan ang posisyon na ito ng 3 hanggang 5 segundo, pagkatapos ay palitan ang binti. Ulitin ang bawat panig ng mga 10 beses. Ang simpleng ehersisyo na ito ay tila walang saysay, ngunit ang totoo ay tinutulungan nito ang pag-unat ng mga kalamnan sa paligid ng ibabang likod kung saan matatagpuan ang mga meridian ng bato at pantog. Kapag inunat natin ang binti sa likod, bumubukas ang daloy ng dugo at enerhiya sa ibabang likod na nagpapa-activate sa bato at nagpapalakas sa sirkulasyon ng dugo. Marami ang nagbahagi na pagkatapos ng regular na pag-ehersisyo bawat umaga, sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman nila na mas magaan ang kanilang binti, mas malinaw ang pag-ihi at hindi na gaanong nagigising sa gabi. 2. Ehersisyo. Pagtapik sa binti upang buksan ang meridians at painitin ang kidney key. Sa gabi, bago matulog, umupo ng komportable sa isang upuan o kama, nakarelax ang 2 binti. Gamitin ang pinagsamang kamao, dahan-dahang tapikin ang panlabas na bahagi ng hita mula sa balakang hanggang tuhod, pababa sa binti hanggang sa bukong-bukong. Pagkatapos, baliktarin ang direksyon, tapikin pa itaas mula sa bukong-bukong sa panloob na bahagi ng binti, pabalik sa hita. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng mga 5 minuto hanggang sa maramdaman ang bahagyang init o pamamanhid sa binti. Ang ehersisyo na ito ay nagpapasigla sa 3 mahahalagang meridian na dumadaan sa binti: ang spleen meridian, stomach meridian, at gallbladder meridian. Ang 3 meridian na ito ay malapit na nauugnay sa bato at excretory system. Kapag na-activate, nakakatulong sila sa pagtaas ng sirkulasyon, pagbawas ng pagtigil, pagpapainit ng buong katawan, at pagpapagaan ng trabaho ng bato. Kung madalas kayong nilalamigan ng mga paa, umiihi sa gabi, o nananakit ang tuhod, kung regular lang kayong magtatapik sa binti bawat gabi, unti-unting iinit ang katawan at lalakas ang kidney key. Ang mahalaga ay kapag ginagawa ang 2 ehersisyo na ito, hindi ninyo kailangan pilitin ang inyong sarili. Ituring ito bilang isang paraan ng pakikipag-usap sa katawan. Lumakad ng dahan-dahan, huminga ng regular, damhin ang bawat paggalaw. Kung maaari, pagkatapos mag-ehersisyo ay uminom ng isang baso ng mainit na goji berry water, doble ang magiging epekto. Mahalaga, ang mga bato ay tulad ng isang tapat na kaibigan. Kung bibigyan lang natin ng kaunting pansin at malumanay na pangangalaga bawat araw, tutugon ito ng matatag na kalusugan, masarap na tulog, at isang payapang isip. Ang ehersisyo ay isang gamot na hindi nagkakahalaga ng pera, ngunit mas mahalaga kaysa ginto dahil nakakatulong ito sa katawan na gumaling mismo. At upang ang mga reseta ng goji berry ay maging pinaka-epektibo, sa susunod na bahagi ay ibabahagi ko sa inyo ang 3 bawal kapag gumagamit ng goji berry. Mga pagkakamali na tila maliit ngunit nagiging sanhi ng masamang epekto bago pa man maging kapaki-pakinabang. Ito ay isang napakahalagang bahagi.
Dapat ninyong pakinggan ng mabuti upang maiwasan ng mga pagkakamali. 3 bawal kapag gumagamit ng goji berry. Iwasan ang masamang epekto bago pa man maging kapaki-pakinabang. Kapag binanggit ang goji berry, alam ng lahat na ito ay isang mahalagang halamang gamot na nakakatulong sa pagpapalakas ng atay, pagpapalusog ng bato, pagpapalakas ng sigla, at pagpapabagal ng pagtanda. Ngunit ang hindi alam ng marami ay kung maling gamitin, ang goji berry ay maaaring magkaroon ng kabaliktaran na epekto at maging sanhi pa ng pagkapagod, pag-init, at makaapekto sa function ng bato. Kaya, bago gamitin ng regular, kailangan nating lubos na maunawaan ang 3 mahahalagang bawal upang hindi maging sanhi ng masamang epekto ang gamot na pampalusog. Una, ang temperatura ng tubig ang susi. Kapag nagbabad ng goji berry, marami ang madalas na nagbubuhos ng kumukulong tubig na 100 degrees Celsius upang mapabilis. Tila maginhawa ito, ngunit ang sobrang init ay sumisira sa maraming mahahalagang sustansya sa goji berry, lalo na ang vitamina C at ilang antioxidant compounds na napakasensitibo sa init. Kaya kapag sobrang init ng tubig, ang natitira lang sa tasa ay ang kulay at matamis na lasa, habang ang essence ay nawala na. Ang tamang paraan ay gumamit ng mainit na tubig na may temperatura na 60 hanggang 80 degrees Celsius. Sapat na mainit upang mailabas ang mga sustansya, ngunit hindi masyadong mainit upang mawala ang halaga ng goji berry. At tandaan ninyo, pagkatapos inumin ang lahat ng tubig, huwag itapon ang lumambot na goji berry dahil ang tunay na essence ay nasa laman ng prutas, hindi lang sa tubig. Nguyain ng mabuti, lunukin ng dahan-dahan, mas ganap na maabsorb ng katawan. Pangalawa, kahit gamot na pampalusog, may dosis pa rin. Marami ang nag-iisip na ang goji berry ay mabuti, mas marami ang inumin, mas malakas, ngunit itinuturo ng tradisyonal na medisina ng Filipino na ang labis na pampalusog ay nagdudulot ng pagbara. Bawat araw, ang isang matanda ay dapat lamang gumamit ng 15 hanggang 15 gramo o isang maliit na dakot sa palad. Kung labis ang paggamit, ang katawan ay maaaring magkaroon ng panloob na init na ipinapakita bilang pag-init, paglabas ng pimples, pagdurugo ng ilong, o insomnia. Kapag mahina ang bato at labis ang paggamit, mas lalo pang magtatrabaho ang bato upang ilabas ang sobra na aksidenteng nagdudulot ng karagdagang pasanin. Kaya, ang pinakamabuti ay sapat lang na dosis regular bawat araw. Pangatlo, may mga taong dapat mag-ingat sa paggamit ng goji berry. Hindi lahat ay angkop para sa prutas na ito. Kung kabilang kayo sa grupo ng yin deficiency with blazing fire, ibig sabihin, madalas kayong naiinitan sa loob, mainit ang palad at talampakan, tuyo ang bibig, madaling magalit, hindi dapat gumamit ng labis na pinatuyong goji berry dahil ito ay may pampalusog at bahagyang mainit na katangian na madaling magdagdag ng init sa katawan. Ang mga taong may sipon, lagnat, impeksyon o pagtatae ay hindi rin dapat uminom ng goji berry sa panahong iyon dahil lalo itong magpapalala ng sakit. Kapag nilalagnat, ang katawan ay mayroon ng naipong init at ang pag-inom ng goji berry ay magpapataas pa ng init. Para naman sa mga may pagtatae, ang goji berry ay may bahagyang laxative effect na madaling magpalala ng sitwasyon. Dapat lamang hintayin na maging stable ang katawan bago muling gamitin. Mahalaga, minsan ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi nakasalalay sa paggamit ng maraming magagandang bagay, kundi sa pag-alam kung paano gamitin ng tama at makatwiran. Ang goji berry ay isang regalo ng kalikasan, ngunit magiging ganap na epektibo lamang ito kung nauunawaan natin ang ating katawan. Kung gagamitin ng tama sa tubig, dosis, at oras, ito ay magiging isang malakas na kaibigan na makakatulong sa pagprotekta ng mga bato, pagpapabagal ng pagtanda, at magbibigay sa inyo ng malalim na pagtulog at matalas na isip bawat araw. At ngayon, bago tayo magtapos, tutulungan ko kayo na ibuod ang lahat ng pangunahing punto sa ating paglalakbay ngayon, mula sa kung paano matukoy ang mahinang bato hanggang sa 3 kombinasyon ng goji berry at 2 pang-araw-araw na ehersisyo sa pangangalaga ng bato. Manatili pa ng ilang minuto upang buodin ang pinakamahalagang sekreto na makakatulong sa inyo na maibalik ang mga bato na napagod sa loob ng maraming taon. Conclusion, ibalik ang lakas ng iyong bato at ibalik ang buhay. Mahalaga, ngayong araw ay nagkasama tayo sa isang kumpletong paglalakbay, isang paglalakbay na makakatulong sa mga bato na gumaling, malinis at mabawi ang sigla pagkatapos ng maraming taon ng masipag na pagtatrabaho.
Marahil pagkatapos marinig ito, nauunawaan na ninyo na ang mahinang bato ay hindi katapusan, kundi isang malumanay na paalala mula sa katawan na kailangan nating huminto sandali at alagaan ang ating sarili. Sama-sama nating natukoy ang mga maagang senyales ng mahinang bato: pagkapagod, pamamaga ng mata, pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod, at insomnia, upang hindi na natin ipagwalang bahala ang mga babalang ito. Naintindihan din natin ang sanhi ng paghina ng bato mula sa maalat na pagkain, kakulangan sa ehersisyo hanggang sa pagpupuyat at matagal na stress. Ngunit higit sa lahat, natutunan ninyo ang mga natural na sekreto sa pagpapanumbalik gamit ang goji berry, isang simpleng halamang gamot na may kamangha-manghang epekto. Ang tatlong paraan ng pagsasama-sama na ibinahagi ko ngayon ay ang tatlong landas na makakatulong sa bato na malinis, mapalusog at muling mabuhay. Ang goji berry kasama ang ugat ng kogon grass ay naglilinis ng toxin sa bato, nagpapagaan ng pakiramdam ng katawan. Ang goji berry kasama ang inihaw na adlay ay nagpapanumbalik ng kidney qi, binabawasan ang pagkapagod at nagpapabuti ng tulog. Ang goji berry kasama ang bulaklak ng krisantemo ay nagpapababa ng init, nagpapalamig, nagpapapanatag ng isip, nagpapaliwanag ng mata at nagpapatahimik. Bukod dito, sa dalawang simpleng ehersisyo lamang araw-araw, paglalakad upang tanggalin ang mamasamasang init at pagtapik sa binti upang buksan ang meridians. Natulungan ninyo ang daloy ng dugo at enerhiya na nagiging sanhi ng ganap na pagsipsip ng gamot na pampalusog at mas madaling makahinga ang bato. At natatandaan din ninyo ang tatlong bawal kapag gumagamit ng goji berry. Hindi masyadong mainit ang tubig, sapat lang na dosis at iwasan gamitin kapag may lagnat o pagtatae. Ang maliliit na bagay na iyon, kung gagawin ng tama, ay makakatulong sa pangmatagalang proteksyon ng bato, magpapagaan ng pakiramdam ng katawan, magpapaliwanag ng balat, at magpapabuti ng isip araw-araw. Mahalaga, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot na pampalusog, kundi sa pag-unawa at pagiging matityaga sa maliliit na bagay. Bawat tasa ng goji berry water bawat umaga, bawat dahan-dahang hakbang araw-araw, ang lahat ng ito ay ang paraan ng pagpapalusog natin ng buhay sa ating sarili. May nagsabi minsan na ang malakas na bato ang ugat ng mahabang buhay, ang pundasyon ng kapayapaan. Sa totoo lang, kapag malakas ang bato, lahat ng bagay sa katawan ay gagaan, mahimbing ang tulog, maliwanag ang balat, maganda ang kutis, at mas payapa ang isip. Kaya naman, umaasa ako na pagkatapos ng pagbabahagi ngayong araw, maglaan kayo ng kaunting pansin sa inyong katawan. Uminom ng isang maliit na thermos ng goji berry bawat araw, mag-ehersisyo ng bahagya bawat umaga, matulog ng mas maaga, at bawasan ang mga hindi kinakailangang pag-aalala. Ang bawat maliit na bagay na iyon, kapag pinagsama, ay magiging pinakamakapangyarihang paraan ng pagpapalusog. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi ngayong araw, mangyaring i-like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, lalo na sa mga taong pagod dahil sa mahinang bato. Malay ninyo, isang maliit na baso lamang ng tubig ang makakatulong sa kanila na muling matuklasan ang kalusugan at kapayapaan sa buhay. Naway lagi kayong malakas, payapa ang isip, matatag ang bato, at bawat umaga ay gumising na puno ng sigla. Dahil kapag may kalusugan, mayroon tayong lahat. Maraming salamat